Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Okay, once again, we're so blessed because of the Lord. So this morning, tutuloy ko po. Well, as time that I preach about, of course, yung tinatawag natin kailan nabubuhay tayo, of course, ay with that kind of fire, with that kind of, sabi nga po, power inside us. Well, another thing na ang Kristiyano po, lahat ng Kristiyano dito say amen. Well, ano po yung expectation ng Diyos? Dapat po, higit sa lahat, we're meeting ay the expectation of God sa ating mga buhay. Madalas pong ginagamit ang talatang ito. I don't know if this is a well understood. Ibig sabihin, maliwanag na ito po ay naintindihan. Madalas nating naiko-quote ito, madalas na ipang-re-rebuke, madalas na ipang-motivate, and then, back to the things in life, madalas ito pa rin po yung struggle. Ibig sabihin, ito pa rin po yung hindi masyadong magawa. Ang sabi po diyan sa Matthew chapter 6, verse 33, di po ba? Sabi niya, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos. Higit sa lahat. Sabi niya, at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyong lahat ng inyong pangangailangan. Paborito po yan sa English. Sabi nila, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Well, malalim pong mga salita ang ginamit po ng Panginoong Yesus. In fact, this verse ay kinuha po siya, contextually, ay galing po siya sa pagpipilian, Diyos o kayamanan. That's why, naglagay po siya dyan ng parang mamimili ka, seek first, and this is the second. Because in Matthew 6:24, dito po galing yung context, sabi niya, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kaya meron kang isi-seek first. Di ba? Sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin niya ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamaki ng ikalawa. Kaya dapat meron pong dapat arrangement. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Then of course, that's between kayamanan, the things, and the needed in life, ang pinapaliwanag ng Panginoon in the context of seeking first. Ibig sabihin, kung ano yung pinag-aalala ng tao. That's why tinumbok niya yan sa verse 25. Sabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa, right after 24. Kapag nagsettle kayo who is your Lord, who is your God, at sino yung mauna, dapat ito yung mangyayari. Huwag kayong mabalisa, kahit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin. Pero yan po talagang kabalisahan ng tao, the truth is. And the truth will be, the truth was. Yan po ang pinagkabalisahan na maraming taong kakainin, at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng kanyang katawan. Hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? So then, the Lord, tinumbok po niya. Kasi kayong mga tao, it seems, He said, ito talaga yung una niyong pinag-aalala. Inumin, kakainin, dadamtin, tatrabahuhin. Kaya diniretsang sinabi ng Lord in verse 31, taloy ako sa verse 31, kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain. Di nyo po ba, marami, hindi po yan nawawala sa pagkaalala. Lalo pag gumastos. Naririnig nyo po ba yung salitang puro paluwal, walang papasok? Puro palabas, walang papasok. Pag-aalala po yun. Di po ba? Pag-aalala po yun. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin at damit. Ang nakakaawa po, yung sobra ka na, natatakot ka pang gumasta. Di po ba kawawa naman ng tao, no? Sa kawawa na sana yung walang-wala at gumagasta pa. Ito yung kawawa. Yung sobra-sobra at takot na takot gumasta. Di po ba? Takot-takot na mawalan. At lalo namang lalong dumarating yung biyaya. Kaya sabi ni Lord, huwag kayong mag-alala, baka kayo kapusin sa pagkain inumin. Kaya tiniyak sa kanila ni Lord, tiniyak ng Panginoon ang ganitong pangusap. Hindi ba't ang mga hintil, ibig sabihin ng hintil ay yung walang pananampalataya sa Diyos. Sabi niya, hindi ba't ang mga hintil na nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam, and this, because they are people of God. During that time, Jesus was
speaking. At sabi niya, kayo mga tao ng Diyos, alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Sabi niya. Diba? Sabi niya, alam naman ng Diyos yan eh. Kung tawa kayo ng Diyos, does it? God knows it? Yes, He does. Alam na alam yan ng Diyos. So kung alam pala ng Diyos ang kailangan natin, bakit mo siya pinag-aalala? Kasi katungkulan ng Diyos na suportahan Kanya. And then in verse 33, sinabi niya ang dapat mauuna. Ito na po yung verse natin. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos. Ito muna. Sabi niya, regardless kung anong gagawin, regardless kung anong gusto nyo makamtan, pero dapat may nauuna sa mga bagay na yan. At ang sabi ng Diyos, directly, parang nakaparaphrase po yan, directly sinabi niya, dapat ako munang nauuna sa inyo. Di ba? Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo kay pagharian ng Diyos. It is first God, at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, do not compromise, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya tinanggal niya ang kanilang pag-aalala in verse 34. Sabi niya, kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Diyan marami ang balisa. Kahit hindi kontrolado, kahit hindi alam, laging iniisip ang bukas. Di ba? Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Kailangan maintindihan natin itong mahalaga dahil ang mga tao kulong na kulong sa bukas at imutok na imutok sa nakaraan. Kaya hindi maayos ang kasalukuyan. Sapagkat sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Well, directly the Lord Jesus Christ is saying this. Kaya mahalaga po sa umagang ito, let's talk about ano nga ba talaga yung kingdom of God? Ano yung tinatawag niyang pinapauna? Seek ye first the kingdom of God. Ano ang kaugnayan mo sa kingdom of God? At bakit dapat priority ang kingdom of God? Mas priority siya, sabi niya, kahit ano pang sabihin nyo, ito munang mauuna. Kahit ano pang gagawin nyo, ito munang mauuna. Kaya lang talagang mahirap po talagang itanim to di ba? Natural sa tao talaga matigas ang ulo, makulit, di ba? Kahit ituro mo ng paulit-ulit, babalig ta rin pa rin. Then again, let's talk about this, the kingdom of God. Gusto kong maintindihan natin ano ba itong pinapauna ito ng Diyos. Understanding kingdom concepts. Mahalaga po ito dahil kailangan malaman natin dahil hindi po tayo nabubuhay sa isang imperyo ng kaharian na ang namamahala, yari. Una, ang Pilipinas kasi lugar ng presidente ang tawag sa leader, hindi hari. Di po ba? So we are stranger with this kind. Kaya kailangan alam natin kasi hindi natin alam paano mapasailalim sa isang hari. Hindi tayo sanay. Hindi natin alam kung paano mapasailalim ng isang makapangyarihang hari. We simply do not know what it is like to live under a king. Yun po ang dahilan. Kailan matutuhan natin ito? Kasi hindi natin ito karanasan. Pangalawa, God's government, the government of heaven is a kingdom and God is the king. Itong sinasabing kaharian na to ay kaharian ng Diyos. Ano bang pagkakaiba nitong kaharian ng Diyos na to? And the God is the king. Yan ang hari natin. At ang kaharian ng Diyos dapat na naghari sa atin. And because this kingdom extends through all creation, encompassing both the supernatural and the natural realms, it covers us also, which is why we need to understand. Ibig sabihin, ang kahariang ito'y tumutumbok doon sa kalangitan, doon sa spiritual realm, at tumatama rin dito sa physical realm. And the third, bakit kailangan pag-aralan natin? Because the Bible is not about a religion or an organization, but a king and his kingdom. Di po niya papansin pag nagbabasa kayo ng gospel, laging sinasabi ni Jesus, for the kingdom of God is like this. Hindi niya po sinasabing, for the religion of mine is this. For the religion I will establish is this. For the religion of God is that one is. Wala po siyang ganon. Lagi niyang sinasabi, for the kingdom of God is this. Ibig sabihin, ng Biblia kasi hindi po siya gagamitin para magtayo ng relihiyon. Ang Biblia po, sabi nga at organisasyon, but ang Biblia, it's about the king and his kingdom. So therefore, in order to correctly understand, interpret, and apply the scriptures, knowledge of kingdoms is necessary. Mahalaga na makita natin. So ang kingdom ang siyang pinakauna at matandang uri ng gobyerno na mayroong divine origin. May I repeat that? Ang kaharian ng Diyos, o ang kingdom ang siyang pinakauna at matandang uri ng gobyerno na mayroong divine origin. Ang Diyos ang nag-imbento ng kingdom concept. At itinayo ito, una, saan? Sa langit.
Then, in-extend po niya ang kingdom na ito when He created this world and everything in this world para maramdaman kung sino ang hari ng kalangitan. Kung sino itong infinite king. Heaven is more real than earth, even though we cannot see it with our physical eyes. Mas totoo po, sabi niya, ang langit kaysa sa lupa, dahil ang langit po'y mananatili at mananatili. Ito po, mawawala. In the beginning, God established a kingdom as the governmental system for ruling the supernatural realm of heaven. Once His kingdom was established, nang ito po'y naitayo na, ang Diyos po ay nag-extend ng kingdom na ito. Kaya gumawa po siya ng extension at ang extension ng kanyang kaharian ay dito po sa kalupaan. And that's why He created everything here. Then He created human being at upon human being, nagbigay po siya ng dominion as an extension. Di ba sabi niya, pinagpala ng Diyos sila at sinabi, magpakarami kayo. At sabi niya, pamalaan ninyo your domain. Sabi niya, as my extension, pamalaan ninyo ang mundong ito. So the king chose this planet specifically as the location of his kingdom colony in the natural realm. He created this earth for the purpose. Then nilagay niya yung mga tao sa lugar na ito. Kaya lang, alam niyo po ba, sa kasaysayang na pag-aralan na natin ng madalas, ay nagkaroon po ng rebellions against the king, ang tao. However, man lost his rulership. Ano po yung rebellion na yon? Gumawa po siya ng paglabag sa Diyos at kasalanan. So we have been trying to get it back. Sinusubukan po ng marami na ibalik ang kingdom na to. Subukang muli ma-assemble ang kingdom na to na siyang inirebel, na naging rebellion ng tao at napalayo siya sa karya ng Diyos. We are searching for the kingdom all the time. Kaya marami pong ibang uri ngayon. Di po ba? Tayo ngayon, may nagsusulong na naman ng tsa-tsa. Gusto na naman baguhin ng style ng gobyerno. Di ba? From democratic form of government, anong gagawin nila? Well, imperial, sabi nga, ay ibang uri uli ng gobyerno ang gusto nilang mamahala. So, without God, we can never find it because it is from Him. So, without God, hindi tayo makakasumpong ng tunay na paghahari. Kaya kung gusto nating maghari ang Diyos, kailangan mapalawak ang kahariang ito at paano natin yung gagawin. So, the kingdom of God is different. Sakop niyang lahat, subject niyang lahat, sa langit siya maging dito sa lupa. So, hindi po siya nalilimit dito sa lupa. So, in the kingdom of God, there are no subjects, only citizens. But every citizen is a king. Sabi nga, ito po'y mga hari na itinakda ng Diyos. So, the kingdom is here. Alam niyo po ba when Jesus, punta po ako, so ibig sabihin, that is the nature. Ang unang author, ang unang gumawa ng paghahari ng uri ng gobyerno ay ang Diyos. At ang imperyong iyon ay the kingdom of God. Ngayon, na-revel ang tao doon. This is now the story. At dumating po, ibinalik yun ng Panginoon. Kailan maintindihan natin, paano po yun babalik? Through the Lord Jesus Christ. When Jesus appeared on the scene in real, space-time history, He brought a message not of religion. Mapansin niyo po yan sa inyong Biblia. Nagdala siya ng mensahe, hindi po mensahe ng relihiyon. New or old, but of the kingdom of God. Ang dinala niya laging mensahe ay kingdom ng Diyos. Di ba? Ang sabi sa Matthew 4:17, but from the time when Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. Sabi niya. Lagi po yan ang sinasabi niya. Now the king himself on the scene. He was announcing the arrival of the kingdom. And this was the only message Jesus preached. Yan lamang po ang kanyang ipinapangaral. Puro kaharian ng Diyos. Search all four of the New Testament Gospel. Mula sa Matthew, Mark, Luke, and John. Lagi po niyang sinasabi for the kingdom of God. So everything he said and did related to the kingdom and its arrival on earth. Kaya po maraming mali ngayon kasi ang tao oriented siya not living in the kingdom but living under a religion. Ano po ba yun? Malaki pong pagkakaiba yun. Ang mabuhay sa paghari ng Diyos at mabuhay sa paggalaw at tuntunin ng mga relihiyon. Jesus said, repent. Kaya nga po sinabi niya yung repent, ibig sabihin po ng repent, change your mind. Sabi niya sa Tagalog, mula noon si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit.
Which means when we say repent, pag sinabi niyang malapit na, pag sinabi niyang for the kingdom of God is near, which means in effect that it is arrived already. Ganun po yung kahulugan. Hindi po yung hindi siya nangyayari. Pag sinabi niyang for the kingdom of God is near, ang kahulugan po yun, nandito na, nag-ooperate na. In other words, Jesus was saying, just change your way of thinking. The kingdom of heaven is here. I brought it with me. Dinala niya yon. Siyang uli ang nagdala ngayon ng bagong kaharian na to. At ang kaharian na dati ay nag-reveal ang tao, muling binalik ng Panginoon. When Jesus brought the kingdom of heaven to earth, He brought also the promise of restoring to mankind the dominion over the earth. He brought back our rulership, kaya hindi ka dapat nadadala ng mundong ito. Di nyo pa napapansin bakit kanina ang lagi niyang sinasabi, huwag kayong mabalisa, huwag kayong magalala sa ganito, kasi dalang-dala tayo. Dalang-dala tayong natatakot sa bagay ng mundong ito. Galaw na galaw tayo dahil sa mga bagay na yan. And that's why the Lord Jesus Christ, when He came, repent, sabi niya, kailangan mabago ang ganyang mga kaisipan before we could be fully restored to our kingdom. However, the matter of rebellion against God and to be dealt with, this rebellion is what the Bible calls sin. And it is universal in human nature, a legacy of Adam, Eve's treason in heaven. Yan po ang naging dahilan. Kaya binigyan po yan ng solusyon ng Panginoon. And I do believe lahat sana tayo ay tinanggap na natin ang solusyong ito. Jesus' death on the cross paid the price of our rebellion so that we could be restored to a right standing with God. Yung cross at doon po sa pagsakripisyo ng Panginoon, alam niyo po ba, yun po'y dahilan para tayo makabalik sa tamang kinatatayuan sa harapan ng Diyos bilang hari and be reinstalled in our original and rightful place as rulers of the earthly domain. So Jesus, sa madalit salita, Jesus is the doorway that get us back into kingdom or into the kingdom. Si Jesus ang daanan upang tayo makabalik sa paghaharing ito ng Diyos, sa kingdom of God. So Jesus therefore is all about kingdom restoration. Kaya kung wala kay Jesus ang isang tao, o kung wala si Jesus sa isang tao, sa puso nito, wala ka sa kingdom of God. Kaya sinabi niyang near, nandito na siya. Kaya kapag ikaw ay na kay Jesus, nasa paghahari ka ng Diyos. At kung si Jesus ay nasa puso mo, ibig sabihin, nandyan ngayon ang kaharian ng Diyos. That's why He said, in John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi po ito pong eternal lang. Even on earth, you cannot really enter the kingdom of God here on earth. You cannot have it unless you have Jesus in your life. Kasi sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. How can you bring yourself into the kingdom of God? How can you have the kingdom of God without Jesus? Wala pong magaganap without Jesus. So the kingdom of God is wherever God reigns, and since He reigns everywhere, the kingdom of God is everywhere. Kaya sabi niya kay Nicodemo, umihipang hangin kung saan niya ibig. Ibig sabihin, kahit saan to nakakarating. Ang kingdom na ito ay nasa Amerika, nasa Australia, nasa Singapore, nasaan man sa sulok ng mundong ito, wala na pong nababanggit na ang kingdom na ito ay hindi nagmamanifest sa isang manguri ng bansa. Even sa mga Muslim country na yan, nandyan po sa mga underground, ang mga yan, that the kingdom of God is operating because Jesus has been preached and Jesus has been accepted and Jesus is ruling in their heart. So, the kingdom of God ay nandun siya. Kaya sa atin, kung naghahari si Jesus sa iyo, nandyan ang kingdom of God. No, nasa iyo ang paghahari ng Diyos. Lahat ng pinaghaharian ni Jesus, say Amen. Ibig sabihin, maliwanag ang kingdom of God. Kaya, yung tinatawag natin in the first place, sinabi niya kanina sa Matthew 6:33, babalikan ko po, but seek first, eto yon, the kingdom of God, and His righteousness, and all these things will be added to you. Ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyong lahat ng inyong pangangailangan. Nangyari na ito nung una na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. The first situation is nasa atin na ang kingdom of God through Christ Jesus. Lahat ng merong kingdom of God, say Amen. Because you have Jesus.
I have Jesus. I have and I am in the kingdom of God. So, it is the task of every Christian ngayon, ito po yung trabaho natin, to make the invisible kingdom visible. Paano natin gagawin yon? By living in such a way that we bear witness to the reality of the kingship of Christ sa trabaho natin, sa pamilya natin, sa eskwelahan natin, saan man at sa amang uring lugar na pinaparating tayo ng Diyos. Kailangan mag-manifest ngayon kung sino itong mga anak ng Diyos na to na pinaghaharian niya. So the only way the kingdom of God is going to be manifest in this world before Christ comes, it manifests by the way we live as citizens of heaven. Kailangan ito maipakita ngayon sa ating mga buhay. Kaya sinabi ni Jesus, seek first. Ipakita nyo ito ngayon. Ibig sabihin, prioritize the kingdom of God. Dapat una ang kingdom of God. Let's take a look about the rediscovery. So, alam niyo po ba, seek first, ibig sabihin, sabi ng Panginoon, dapat ito ngayon ang prioridad. Walang ibang natatangi at pinakamataas na prioridad na ibinigay at nilatag ang Diyos, na ibinigay na obligasyon sa kanyang mga anak, kundi ang sila'y pagarihan at ipamuhay ang kanyang katwiran. So, ang natatanging sikreto para mabuhay ng maayos sa mundo ay ang alam mo ang prinsipyo at kapangyarihan ng prioridad. Ibig sabihin, priority. Prioridad yan. Okay. Priority. Ano po ba when we talk about priority? Sabihin nyo nga po uli, priority. Well, madalas, ano ba talaga yung priority? Because seek first. I will emphasize with that word. Seek first. Ibig sabihin, kapag may first, may priority. Anong priority? Sabi niya, when we talk about the meaning and the word itself, I think that is regarded as more important than another. Sabi niya, isang bagay na itinuturing na mas mahalaga kaysa iba. Ang tawag po doon, priority. Kapag initinuring mo isang bagay na mahalaga sa alinmang bagay, ang tawag doon, yun ang priority. Ito ang ugat ng maraming problema ng mga tao, even Christians today. That's why mahalaga pong pag-usapan ito. 4 na ugali ng mga anak ng Diyos sa kingdom of God when we talk about priority. Una, hindi alam ang dapat inuuna sa buhay. Kahit ikaw ay kingdom people, hindi mo alam kung anong priority. Kaya ngayon po, maliwanag, sinasabi ko, ang priority, sabi ng Diyos, siya. Pangalawa, alam na pero hindi pa rin inuuna. Di po ba? Alam na ang priority. Ngayon, sinasabi ko ito yung, pagkatapos nito na naman, iwanan na naman natin. Hindi mo naman unahin. Kaya, same ang buhay. Gulo-gulo, malalahanin. Di po ba? Mabalisa. Kasi kaya mabalisa eh. Kasi hindi na uuna yung dapat mauna. Pangatlo, inuna na, kaya lang pinalitan uli. Hindi na siya una uli. Di po ba? Minsan nagawa namang inuna, pero bumabalik pa rin, nilalagay pa rin sa hindi una. Pangapat, paiba-iba. Minsan una, minsan hindi na. Parang minsan pula, ay minsan puti, minsan itim. Hindi talaga siya mapirmi. So, when we talk about priority, kailangan alam natin, ano dapat ang nauuna? Ang Diyos. When we talk about the kingdom of God, it is God. Hindi po sineseparate when we talk about kingdom of God, hindi po pwedeng matanggal ang Diyos sa kingdom of God. So, ang pinakamalaking hamon sa buhay ng tao sa mundo ay yung komplikadong pagpili. Saan? Sa hamon ng mga pangangailangan sa loob lamang ng ating limitadong panahon. So, ito ngayon ang challenge sa atin. We have limited times. We have limited 24 hours. We have limited minsan 70, 65. Ngayon, pabata ng pabata. Di ba? Yung mga naatake, pabata ng pabata. Yung mga namamatay, pabata ng pabata. We have all this limited time. So, itong pinakamalaking hamon ngayon sa limited time na meron tayo. Ang komplikadong pagpili na yan. Kung sino ang nauuna at kung sino ang sumusunod. This is now the big challenge. Paano kung sa limitadong panahon mo, mali yung inuna mo? Di po ba? Kaya maraming ipinag-aalala ang tao. Maniwala po kayo, hindi tayo maalis sa maraming pag-aalala at pagkabalisa.
kapag hindi po nailagay yung tamang priority sa buhay. Dahil ang buhay natin, meron tayo sa kasalukuyan ay kabuuan ng mga desisyon na ginagawa natin araw-araw na inihahayag kung ano ang mas nauuna sa iyong buhay. Our life is the sum total of all the decisions we make every day. And those decisions are determined by our priorities. Ang desisyon na yan ay nababatay kung ano ang iyong inuuna sa buhay. Halimbawa, how we use our time every day eventually define our lives. Kung paano mo raw ginagamit ang iyong oras, yan ang naglalarawan ng iyong buhay. Kung paano natin ginagamit ang ating oras araw-araw sa kalaunan at magre-resulta ito ng uri ng buhay na meron ka. Life was designed to be simple, not complicated, and the key to simplifying life is prioritization. Ang buhay ay dinisenyo upang maging simple, hindi komplikado. Lalo na kapag nag-aari na si Kristo. At ang susi sa pagpapasimple ng buhay ay ang pagpaprioritize. Ibig sabihin, yung marunong kang maglagay sa dapat number 1, number 2, number 3, number 4. That's how we simplify yung mga buhay natin. Kaya komplikado ang buhay kasi hindi po na ilalagay sa tama yung paglalagay sa dapat priority ng tao. Babalik lang ay pag-aalala mo. Babalik at babalik lang ang kabalisahan mo. Unless you put God first bilang priority ng buhay natin. Kaya sinabi ni Jesus, seek first, higit sa lahat, unahin ninyo ang paghahari ng Diyos. Makulit lang ang marami dito. Kahit baligtarin yan, seek last, hindi ka pa rin makakatakas sa epekto niyan sa buhay mo. This will always take effect in our life. Kasi hindi po yan babaguhin ng Diyos. Yung seek ye first the kingdom of God. So dito po mahalaga identifying the correct and right priority of life. Well, maging malinaw sa iyo at tama kung ano ang dapat inuuna sa buhay ay siyang susi sa matagumpay at ganap na buhay. Well, identifying the correct and right priority of life is the key to a successful and fulfilled life. Diyan po yan papalo. Hindi po mawawala ang kabalisahan. I tell you, hindi mawawala ang kabalisahan. Hindi mawawala ang pag-alala sa darating na panahon. So then, ang tanong ngayon, what is the principle and concept of priority? Tagalogin ko po. Kapag sinabi nating priority, di po ba kanina ang sinasabi niyang priority ay Diyos? Ang pangunahing bagay, ibig sabihin po niyan pangunahing bagay, inuunang bagay, pagtatatag ng pinakamahalagang bagay sa iyo, pangunahing pagtuon, paglalagay ayon sa kahalagahan, paglalagay ng pinakamataas na halaga, sabi diyan, at una sa lahat ng iba pa. Ang tawag po diyan, priority. Kaya lang, ganyan po ba na itama ang mga prioridad natin sa buhay? I tell you mga kapatid, no? Let's make it so direct. Uulit-ulitin ko to. Wala pong ibang formula that God will really lay down in the life of human being. Wala. But to seek first is kingdom. Wala tayong ibang choice. Kahit gumawa ka pa ng sarili mong ng arrangement, you will never accomplish that tinatawag nating wag mabalisa at wag magalala. Kung ang buhay natin ay resulta ng mga prioridad natin at nababatay dito ngayon ang mga aksyon at pag-uugali natin, kung gayon, mahalagang maunawaan at matukoy natin ang dapat mauuna sa mga ginagawa natin. Di po ba? May I repeat. Kung ang buhay natin ay resulta ng mga prioridad, yes. Kaya ganyan ang mga uri ng buhay natin. Resulta yan kung anong nauuna sa iyo. At sabi niya dyan, at nababatay dito ngayon ang mga aksyon at pag-uugali natin. Kung gayon, mahalaga na maunawaan at matukoy natin ang dapat mauuna sa mga ginagawa natin. Dapat matukoy natin ang dapat priority natin. Alam niyo po ba, isa akong nabasa, sabi niya, the greatest tragedy in life, nakasulat ba yun dyan? The greatest tragedy in life is not death, but life without purpose. And life with the wrong priorities. Trahedya po ang buhay. Hindi ka matatapos sa pag-aalala. Ang mahirap yung naalala mo, hindi mapapasayo. Sayang, di ba? Pinag-alala mo pero hindi naman talaga para sa'yo. Sabi niya, the greatest tragedy in life is not death, but life without purpose and life with the wrong priorities.
Laking trahedya yan sa buhay. Yeah. Nakapaloob lang yan sa isang short period of time that allotted for all of us. Huwag mo nang patagalin o paabayin pa ang trahedya ng buhay mo. Hindi naman nabago at hindi kailanman babaguhin ang formula ng priority. Kaya sabi sa Matthew 6:33, balikan ko lang, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Huwag ka sana umasa na babaguhin pa yan at order na yan. Huwag tayong umasa na babaguhin dahil yan lang sa kapritsyo natin at convenience natin. That will never change by God. Kahit tinangka mo pang baguhin yan, may counter effect pa rin yan sa buhay natin. Walang makakatakas sa sinabi ng Diyos. Ang pwede lang nating gawin, sundin ang sinabi ng Diyos. That's why life's greatest challenge is knowing what to do. Di ba? Ang pinakamalaking hamon sa buhay, alam mo kung anong dapat gawin mo at inuuna mong gawin sa buhay. Maniwala kayo mga kapatid, ulit-ulit po ang trahedya ng buhay kapag hindi ang Diyos ang nauuna sa sino man sa atin. The greatest mistake in life is to be busy but not effective. Alam niyo yun? Yan ang malaking mali sa buhay. Napakarami mong ginagawa pero hindi ka epektibo sa kagustuhan ng Diyos. Life's greatest failure is to be successful in the wrong assignment. Alam mo ba yon? Yung magtagumpay ka sa maling assignment. Parang nahuli kayo, boy, there. Ha? I do have that. So success in life is measured by the effective use of one's time. Paano mo magagamit ng epektibo ang oras mo? Sa tamang arrangement na gagawin mo. Unless you will arrange your life ng tama, ang oras ay hindi po masisave at hindi siya kailanman magagamit ng tama o kaya siya'y masasayang. This is the true measure of life. In fact, time is the currency of life. Ngayon, ang tanong, how you spend your time determines the quality. Kung paano mo raw ginagamit ang iyong oras, naghahayag yan ng kalidad ng iyong buhay at ng kamatayan. How you spend your time determines the quality of your life and death. Kung paano mo ginamit ang oras mo, ganyan din mayahayag ang quality ng pagkabuhay mo, maging ang pagkamatay mo. Mga kapatid, another good statement, sabi niya, you become whatever you buy with your time. Anuman ang pinaggagamitan mo sa iyong oras, naging ganun ka. Kaya kung ang prioridad ng iyong oras ay Diyos, siyempre nagiging kalarawan ka ng Diyos. Pero kung hindi yon, never it will happen. Kaya mga kapatid, ano ba talaga ang dapat priority? God said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Always be aware that everything and everyone around you is vying for your time. When we say vying, competing, nag-aagawan. Maniwala po kayo, lahat ng nasa paligid mo, lahat ng nandyan na tao, ay nag-aagawan ng iyong panahon. Kaya lang kung hindi ka marunong ngayon sa mga nag-aagawang panahon na yon, baka wala ka talagang panahon sa Diyos. Yun ang una, yun pa yung nawala. Everyone around you is vying for your time. At lagi po nating tatandaan, pag hindi natin naayos ang maginagawa natin sa loob ng panahon na ina-allowed lang sa atin ng Diyos, your time is important because your time is your life. Kailan ba iniwalay ang panahon sa buhay? Di ba kapag wala ka ng buhay, ibig sabihin wala ka ng panahon. Habang may panahon ka, may buhay ka. Pero kapag dumating yung hangganan yan, wala ka ng panahon dito. Then, your time is important because your time is your life. That's why, and the key to effective use of your time is establishing what? A correct priorities. Hindi mo kailanman magagamit ang iyong buhay o panahon ng maayos hangga't hindi mo na ilalagay ng tama yung mauna, yung pangalawa, yung susunod, yung susunod, yung susunod. Never will it accomplish or you will have an effective life. Babalikan ko yung kanina.
babalik pa rin po ang tao sa pag-aalala, babalik pa rin ang tao sa pagkabalisa. Kapag hindi po na-arrange ang kanyang prioridad. Let's talk the importance of priority. Pag-usapan natin bakit ito mahalaga. Bakit mahalaga na meron akong malinaw na nauuna sa akin? Ano ba ang naiingatan mo kapag ang tama ang iyong prioridad? Una, mga kapatid, correct priority preserves and protects your life. Kapag daw meron kang tamang prioridad na pananatili at napag-iingatan ang iyong buhay. Maliwanag po yon. When your priorities are correct, you preserve and protect your life. Kapag tama ang prioridad mo, napapanatili at naiingatan mo ang maayos ang iyong buhay. Is that right? Yes. Paano kung hindi ka marunong mag-prioritize? How can you now protect and preserve your life? No, nasasayang siya. Di po ba? Kasi may gagawin ka na hindi mo dapat gawin. May pupuntahan ka na hindi mo dapat puntahan. Di ba? May pagkaksayan ka, may pagkakagastusan ka na hindi mo dapat pagkagastusan. Walang preservation, walang protection. Pero kung naka-priority yan, di ba? Parang wala naman pong iniwan yan doon sa mga nanay at magaling mag-budget. Di ba? Paano mo po protectionan yung magayos mong budget kung may priority ka sa paggasta? Di ba? Pero kung wala kang priority sa paggasta, tingnan mo ang labas niyan, katakot-takot na utang, kabalisahan. Tingnan nyo, kaya punong-puno kayo ng utang. Okay lang yan sa nagsisimula. Pero hanggang mamatay ka, punong-puno ka ng utang, ibig sabihin, may mali sa iyong prioridad. Ang tamang prioridad ay prinsipyo ng pagunlad. Kung magagawa mong maunang dapat mauna ayon sa layunin at goal ng buhay mo, sa gayon, ang tagumpay ay garantisado. Sabi niya, correct priority is the principle of progress because when you establish your priority according to your purpose and goals, then your progress is guaranteed. Kaya, ang priority po, kapag na-set mo, correct priority protects and preserve life. Pangalawa, bakit mahalaga po na maayos ang prioridad? Pangalawa, correct priority protects your time. Bakit kailangan protection na ng time? Ang time kasi you can use it, you can waste it, you can abuse it, and you will be, sabi nga, confused about it. Ang panahon, pwede mo siyang gamitin, pwede mo siyang aksayahin, pwede mo siyang baliwalayin. Pero para hindi mangyari ang pag-aaksaya, pagbabaliwala at pagsasayang, kailangan meron kang nakalagay na prioridad sa buhay. Because correct priority protects your time. When you set the right priorities, then you use your time for intentional purposes. Kapag naglagay ka ng mga gagawin kung anong mauuna, dun mo hatiin ang iyong panahon. Di ba? So dito makikita mo, hindi mo siya lang masisave, magagamit. Wala naman pong makakasave ng time. Are you believing in that? Sino po bang nakakasave ng panahon? Say amen. Wala. Dahil ang oras sa ayot sa gusto mo, dadaan lang yan. Walang makakapigil, walang makakapag-deposit, walang makakapag-save. Sabi nila, save your time. No. Wala pong save time. You can only use time or abuse time or waste time. Kaya lang para hindi po siya ma-abuse, ma-waste, ma-misuse, anong dapat? Kailangan meron kang prioridad. When you set the right priorities, then you use your time for potential purposes. Your time is not abused or wasted. Sa ano? Dahil sa priority. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na nakaset ang mga priorities ng mga tao. Pangatlo, correct priority protects your energy. Di ba? Hindi ka mag-uubos ng maraming lakas. Yung iba, pinag-ubusan mo kasi ng maraming lakas yung walang kakwenta-kwenta. Di ba? Tingnan nyo, kapag wala kang priority, kahit maglaro ka na maghapon magdamag, kahit hindi ka kumain, kahit nakakasama ang pagpuyat, magpupuyat ka kasi wala ka namang priority. Di ba tama? Because of correct priorities, you can protect your energy. Pangapat, dito na po yung mga application natin. Kaya, ingatan nyo po kung anong prioridad nyo kasi hindi mo alam kinakain na pati lakas mo. Di ba?
Sinisip-sip na lahat ng lakas mo, kaya yung dapat mong gawin kinabukasan, hindi mo magagawa kasi walang protection yung energy mo. Why? Kasi wala kang disiplina at priority sa oras. Pangapat, correct priority protects your talents and gifts. Lahat po ng tao dito say amen. Parang yung iba hindi tao. Lahat ng tao dito say amen. Amen. Yan, tao lahat. Gusto nyo pa may rebuke. Gusto nyo pa may pasaring. Huwag nang ganun. Amen na lang. Hindi naman ako magpapa-amen ng mali. Alam nyo, correct priority protects your talents and gift. Lahat ng tao, lahat tayo dito, dahil nag-amen kayo, totoo naman po yun. Lahat tayo ay may talento at natatanging kaloob. Ngayon, kung hindi mo alam ngayon, gamitin ang oras mo, pati yan, hindi mo na rin magagamit. Di ba? Pwede sana kayong kumakanta. Kaya lang inuubos mo sa videoke. Di ba? Tsaka sa coke na malalamig. Sa inuming malalamig, kaya ang lalamunan mo dumidikit, ayaw kumanta. Talents and gifts. Sabi nga, ang daming magagaling, hindi nagagamit. Kasi bakit? Wala akong oras eh. Napansin nyo yun? Isang dahilan kaya hindi nagagamit yung talents and gift, ang problema mo sa oras. Ba't di mo isumbong kay Lord? Sabi mo, Lord, wala akong oras. Para sa pukana ka. Parang sinabi mong hindi ako marunong nagbigay ng oras sa'yo, Yeah? Bakit hindi nagagamit? Talents and gifts because of wrong priorities. Dami sanang marunong magturo. Di po ba? Alam niyo po sa high school ngayon, nagtuturo po yung mga ilan natin. Ilan lang. Yung iba nga nagbaback out pa. Kasi bakit? Wala nang oras. Sayang yung gift and talents. Kasi bakit? Arrangement lang yan eh. Kaya sabi ko, wag mo muna tanggapin, Pauline. Tingnan mo nga kung anong problema niya. Baka arrangement lang yun eh. Priority lang yun. Di ba? Hindi naman talaga problema. Pag-arrange lang. Masasayang yung talents and gifts. Mga kapatid, maraming hindi magagamit because hindi mo priority ang magpagamit. That's why even you are gifted, you are talented, wala. Nasa sangsulok ka lang. Di ganun ang buhay. We have only short time in this earth. Huwag po niyong ayangan masayang. Protectionan niyo po ang inyong talents and gift by setting priorities. Panglima, correct priority protects your talents and gifts. Ay panganim, correct priorities. Priority protects your decisions. Mga kapatid, oras-oras, araw-araw. Alam niyo po ba? Makinig po tayo. Alam niyo po ba? Kaya kayo nandito ngayon, bunga yan ng inyong desisyon kanina. Ibig sabihin, gusto nyong i-prioridad ang Diyos sa mga sa 1.5 hour na tayo magkakasama-sama dito. At most 9, tapos po tayo dito. Bunga po yun ng inyong dinesisyon kasi pin-priority nyo ito ngayon. Paano pag wala ako, pastor? Hindi mo na priority. Yun ang tinatawag ko kanina. Pabago-bago ang priority. Di ba? Pabago-bago. Bukas gusto, bukas hindi. Sa Sunday ngayon gusto, sa Sunday hindi. Correct priority protects your decisions. Halimbawa, yung mga nag-abroad, ano ba talaga priority mo? Para sa pamilya ko. Para maayos ang kinabukasan. Pero yung kinabukasan, may iba siyang pamilya at sira yung pamilya na dito. Ay, tanga. Anong nangyari ngayon yun? Diba? Ang gaganda ng mga reason pag nag-a-apply. Para sa aking pamilya, ang problema pagdating doon, gumawa siya ng masakit sa pamilya. Correct priority protects your decisions. May bibilin ka. Di ba sabi ko kanina? Paano mo i-decide? Bumalik ka sa priority. Kapag hindi priority, hindi mo muna siya bibilin. Protektado yung decision mo. Di ba? Napakaganda. Kaso kung ang tao hindi siya marunong mag-prioritize ng buhay, lahat na lang bibilin, lahat na lang didesisyonan. Tapos, ito po hindi natin maiwasan, lahat ng desisyon mo babalik sa iyo. Iepekto yan sa buhay mo.
Kaya be very sure that your decision will be protected by your priority. Di po ba? Kaya sa linggo, sabihin mo sa katabi mo, galingan mo uli. Sabi mo, galingan mo uli. Because you will decide. Every now and then, it's your decision to worship the Lord. Every now and then, it's your decision to really learn. Every now and then, it's your decision to make yourself exposed to the Word of God. Desisyon. Kaya lang, babalik ka pa rin. Priority mo bang matuto? Priority mo bang mapakinggan? Priority mo bang maranasan ng Diyos? That will protect your decisions. Pang-pito, correct priority protects your discipline. Di ba? Alam nyo, pinakamagulong buhay yung taong walang disiplina. Pero ang pinakamaganda at gumalaw na tao sa mundong ito, yung taong protektado ang kanyang disiplina. Halimbawa, ganito po yun. Di po ba? Ay, linggo ngayon, nagsisimba. Eh, ang sabi niya, nag-aararo rin sa bukid. Ano ngayon ang dapat? Wala naman ako nabasa kapag nag-aararo sa bukid, sige, ako pa sa samban. May nakasulat ba sa Bible yung ganon? Pagating birthday, huwag niyo akong sampahin. Pag may reunion, huwag. Pag schedule ng Boracay, wala mo nang simba-simba. Asan ngayon ang disiplina? Wala. Pero kapag may disiplina, ganito. Uy, linggo, walang makakagaw nito. This is my priority and discipline. Linggo! Alas 7, kung per service ka, 7:30 here. O kung sa ibang simbahan ka magsisimba, sige. Basta magsimba ka. Anong po-protect siya ngayon sa disiplina mo? Priority. Bakit? Ito ang una sa akin. May birthday. Hindi ba pwedeng malate sa birthday? Tuko mo. Hindi ko alam sa Tagalog yon. Tuko mo nung ating makapag-invite kayo kayong birthday. Hindi ko alam sa Tagalog yon. Yung tuko mo. Hindi ko alam. Tugulungan nyo. Sa Tagalog. Hindi ko alam sa Tagalog talaga. Parang nag-imbita sa inyo ang Diyos, ha? Di ba? Di ba? Disiplinahin mo ang sarili mo sa seek first. Yun ang ibig sabihin yun. Priority. Seek first the kingdom of God and His righteousness will protect your discipline. Bakit merong pasimba-simba at bakit merong hindi? Paumanin sa inyo kung kayo ito. Bakit? It talks about your discipline and priority with seek first the kingdom of God. Kung yan talaga yung una, hindi mo siya pamimigay. Amen po ba? Kasi marami hindi pinamimigay eh. Kasi bakit? Priority. That will protect your discipline. Yung iba may practice tayo. Hey, di mo na ako magpa-practice kasi bakit? Birthday. Ayan na naman ang disiplina. Sinira na naman ang priority. Di ba? Anong sumisira? Tingnan nyo. Nasisira ang disiplina kasi wala yung priority. Eh di sabihin mo, malit ako. Kahapon, invited ako sa 2. Pareho ang oras. I will speak in Candaba, doon sa Pray Candaba. May birthday din nag-invite sa akin. Grabe, hindi na kami aabot. Natapos kami almost 6, kumain pa. And then, sabihin ko, bili mo na lang ng regalo, babawi tayo. Kasi bakit? Priority yung pagsasalita ko. Paano kung hindi ko priority yung aking talents and gifts? Kung wala akong priority, di yung birthday na pwede naman akong magbigay ng regalo later at least. No, kahit hindi ako nakikain, magre-regalo pa rin ako. So, talagang naipit lang ako sa schedule. Bakit ako may disiplinang ganon? It's because of priority. Ano bang priority? Yung mangangaral ako. Hindi yung makikipag-birthday lang ako. Pwede namang bumawi sa birthday. Pang-8, correct priority simplifies your life. Yan ang masarap eh. Yung buhay, sabi ni Jesus kanina, huwag kayong mabalisa. Alam nyo kaya balisang marami? Hindi kasi simplifies ang buhay. Complicated. Hindi siya simplifies. Because
Failure to establish correct priority causes you to waste your two most important commodities, your time and your energy. Kaya hindi simple. Maraming nababalisa, maraming nanggagahol, maraming nalilito. Kasi bakit? Hindi nakaayos yung una, pangalawa, pangatlo, pangapat. Kaya, anong bagay? Nagiging komplikado, hindi simplified ang buhay. When your priorities are not correct, you will find yourself what? Una, tatlong bagay. Pag hindi tamang priority mo, makikita mo yung sarili. Busy with the wrong things. Pag walang priority, walang. Majoring on the minor. Yung dapat na hindi mo naman pinagkakabalan ng todo, pagkakabalan mo ng todo. Doing the unnecessary, yung dapat na hindi mo ginagawa, ginagawa mo. Walang priority. Becoming preoccupied with the unimportant. Natatabunan ng mga importante ng mga hindi importante. Masyado kang abala sa hindi naman mahalaga. Letter E, incorrect priorities in your life will cause you to invest in the less valuable. Maglalaan ka ng pera, maglalaan ka ng oras, maglalaan ka ng lakas. Saan? Sa hindi masyadong mahalaga kung walang priority. F, with wrong priority, you will engage in an effective activity. Kahit walang kakwenta-kwentang activity, uubos ka ng maraming panahon kapag wala kang priority. Letter G, and abuse your gifts and talents ultimately. Letter H, it will cause you to forfeit purpose with results in failure. Magdudulot yan, mawawala ang iyong layunin sa buhay at magiging bigo ka. So, mga kapatid, why is the principle of priority so important to our discussion of the kingdom? Bakit mahalaga to? Ang discussion ng priority na kaugnay sa kingdom. Kasi sinabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God. Why? Because if priority is the essence of life, then we should want to know what our priority in life should be so that we can live effectively. It may surprise you to know that most of the people in the world are driven by incorrect priorities. Tingnan nyo po, sinabi kanina sa verse yan, yung incorrect priorities that occupy and control their entire lives. Itong nakakalungkot, ito ang kumokontrol ng prioridad mo. What are these priorities that master most of the human race? Ano yan? Tingnan nyo, sabi niya, water. Yan ang kumokontrol, yan ang una. Tubig, pagkain, damit, bahay, protection, security, preservation, self-actualization, significance. Lahat ng priority ng tao yan. Kaya ang resulta what? Gulong buhay. Hindi man nakalista ang Diyos. Hindi man lang siya minsan ginawang pangalawa. Pangatlo. Hindi rin po pwede yun. Kailangan nakalista siya pang-uno. Nakakalungkot po, hindi talaga Diyos at righteousness ang prioridad ng maraming tao, maging ng mga Kristiyano. Then you're praying. Then you're expecting a good life, a simplified life, a fulfilled life, a preserved life. How can that happen without prioritizing God? Kahit anong tambak ng kwarta mo dyan, kahit punuin mo na ng kwarta buhay mo, nang hindi inuuna ang Diyos, hindi pa rin simplified ang buhay, magiging komplikado pa rin. We go to work every day and some even hold down 2 or more jobs just to secure water, food, clothing, housing, and protection. Biruin mo lahat ng andun mo ubusin, yan ang pangunahin. What a tragedy to think that the basic priority driving most human is that of simple what? Survival. Biruin mo ang priority mo lang para makasurvive dito. No. Hindi po survival ang binigay ng Diyos na buhay sa atin. Would it surprise you to learn that most religions are built around the promise to meet these every needs as a priority? Anong sabi ng Panginoon? Kaya sinabi niya, para hindi maging tragic ang buhay ng tao, seek, sabi niya sa verse, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Lahat pong naniniwala doon, say, Amen. Tayo po tayong lahat.
sa buhay ko'y taglay. Mapalapit sa'yo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa'yo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa'yo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at maghari ka ngayon at maghari ka ngayon at magpakailanman. Sige, tayo pong lahat ay umuko, tayo pong lahat ay pumikit. Once again, this is the life that God really wanted for us. Ito po yung buhay na talagang gusto ng Diyos sa atin. Isang buhay that's so simplified. Buhay na hindi nasasayang. Buhay na hindi na-abuse ng sino man. Ay ang maglagay tayo ng natatanging prioridad. At ang natatanging prioridad na inilagay niya ay ang kanyang paghahari sa atin. Kapatid, at this very morning kung nakapikit ka man, nakayuko ka, listening to this prayer, it seems that you are having the trouble, meron kang kabagan, na para bang naghahari kaya si Jesus sa akin? Really? Kasi parang hindi ko naman siya prioridad. Well, you can really say this, Lord, gusto ko pong ikaw ang naghahari ngayon sa akin. Hindi sino man, but you alone. At gusto ko pong manatili sa paghahari mong ito na siyang number 1 ng aking buhay. Kung kayo naman po na sa oras na ito, it seems na pagbalibaligtad na natin ang prioridad, nahuli na si Lord, nasa gitna na, nasa pangalawa, at wala na yung iba. And this is the very moment that we can really confess those mistakes and sins before the Lord. Pwede nating sabihin with all honesty and sincerity, saying to the Lord, Lord, maling-mali po ako. Maling-mali na wala ka. Maling-mali na hindi kita prioridad, hindi ka number 1. Maling-mali na minsan-minsan ko lang iniisip, ikaw. Maling-mali. Patawarin mo po ako at ngayon nagpapaubaya ako sa inyong pagkilos. Gabayan niyo po ako ng iyong Espiritong Banal upang ang aking narinig na ikaw ang dapat mauna, inuuna at hindi ito babaguhin kailanman ay magkaroon po ng kaganapan. Kaya Lord, sa oras na ito, tinatanggap ko po ang iyong mensahe at isasagawa ko sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Hindi ko babaguhin, hindi namin babaguhin na ikaw lamang ang number 1. Ikaw lamang ang dapat mauna upang hindi kami mabalisa, hindi kami mabagabag, hindi kami mag-alala ng anumang bagay maging ng mga darating na panahon o kinabukasan. Dahil yun ang sinabi mo, huwag kaming mabalisa. Ang susi ay maghari ka sa amin at mahuna ang paghahari mo sa amin at ang iyong katwiran na gagawin namin. Salamat po sa katotohanan ito, Diyos. Gabayan mo po kaming lahat sa pagsasabuhay ng mensaheng ito. Ayaw naming magtiwala sa mga sarili namin kasi hindi namin kakayanin. Gusto po naming magtiwala sa iyo at sa kilos ng iyong Espiritong Banal sa buhay namin. And by that, we can do it with the presence of your Spirit. Holy Spirit of the living God, gabayan mo po kami sa paglalakbay na ito.
na kayo ang una sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige po tayo sa prayer. Isang magandang umaga po sa lahat. Tunay nga po, buti po ng Diyos. Napakaganda po ng kanyang mensahe ngayon na ipinarating niya po sa pamagitan ng ating pastor. So, yung pong priority. So, bilang mga Kristiyano po, ano nga po ba ang priority natin? Especially sa time natin at sa mga finances natin. So, alam ko po, tayong mga narito ngayon, tama po yung naging priority natin na unahin po natin ang gawain ng Diyos. Ang tanong po, priority rin po ba natin ngayon sa finances natin? Ang pagbabalik po natin ng ating mga kaloob, po, at saka po yung box dito na first fruit. So, January po ngayon. So, sana po maging priority po natin, hindi lang po sa time natin, kundi po pati na rin sa finances natin ang ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin ng manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, sa iyo po ang mataas na papuri at pasasalamat namin. Salamat po muli, O Diyos, sa oras na to. Salamat sa karunungang ipinabatid mo po sa amin na dapat nga po, Panginoon, ma-prioritize namin ang iyong kingdom, O God. Salamat, Panginoon. Salamat po. Tunay nga, O Diyos, napakabuti mo dahil kailanman, Panginoon, hindi mo po kami pinabayaan, O Diyos, at patuloy na pinapadaloy ang iyong masaganang biyaya sa amin. Ano nga po ba, Panginoon, ang pagkakaloob? Ano nga po ba ang tithes? Ano nga po ba ang first fruit kung di mo po kami bibiyayaan? Salamat, O Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng ito at amin pong ibinabalik, O Diyos, upang ikaw ay madakila, upang ikaw ay maparangalan, upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Salamat, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. At ito po ay aming panalangin namin sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Come back to you. We'll make sure, breaks down, shake it together, running over again. It will come back to you. It's when you give to the Lord. Give, it will come back to you. We'll make sure, breaks down, shake it together, running over again. It will come back to you. It's when you give it to the Lord. It's when you give it to the Lord. It's when you give it to the Lord. Sige po, tayo po'y muling tumayo at ibalik po natin ang papuri sa Diyos. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat na sambahin
Sa Diyos na mayaman ang pag-ibig para sa atin, maliwanag na walang malulugi kung siya ang inuuna natin. Sa anak na si Jesucristo na puno ng biyaya para sa atin, walang malulugi kung sa kanyang pag-aari mauuna tayo at siyang inuuna natin. At sa Espiritong Banal na siyang ipinangako para sa atin, unahin natin siya upang ang buhay natin hindi maging komplikado kundi ito'y maging simplified, fulfilled, and protected. Kaya sa umagang ito, sa biyaya ng kanyang salita, tanggapin natin ang kanyang pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.